Magandang araw po mga kapatid sa inyong lahat, sa atin pong taga-subaybay. Sa mga followers po natin dyan, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Sapagkat ngayon inyong makasama muli ang inyong lingkod, Brother G.R. Indrina, alang-alang po sa ating pagninilay. Mga kapatid, atin pong pagninilayan ang sulat ni San Mateo sa kabanatang 9 sa talatang 27 hanggang sa 31. Mga kapatid, samahan niyo po ako. Ano ang mensahe sa Diyos para sa inyo, mga kapatid, mga kapanalig? Anong klase ka bulag? Kapatid, minsan nabulag din tayo sa katotohanan. Yung tanong, anong klase tayong bulag? Matanong nga, bulag ba kami, brother? Minsan kapatid, nabubulagan po tayo sa mga bagay-bagay sa mundo. Minsan mas nauna natin ang mga bagay na hindi naman kailangan. Nakalimutan natin minsan ang para kay Lord. Sa pagkakataong iyon, nabulag tayo sa katotohanan. Gusto mo ba kapatid na makita ang katotohanan? Isang example po yung gospel po ngayon. Yung dalawang bulag na gustong sumunod kay Jesus para makakita sila ng katotohanan. Bagamat maawain ng Panginoon, binigyan sila ng mabuting pananaw at nagkaroon sila ng liwanag. Pero minsan, bingi din tayo minsan. Sinabi ng Panginoon na huwag niyong sabihin ni numan ang mga bagay na ginawa niya sa atin. Anong ginawa natin? Sinasabi natin kahit naman yung mga kabatbahay, naging marites tayo, mga marites. Minsan, mga kapatid, ito po'y nagpapaalala sa atin na kailangan nating makinig at tumugon sa anumang sinabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, huwag sabihin ni numan. Ang ginawa ng dalawang bulag na ito ay iminimathala nila. Ano ba yun sa Tagalog? Binabahagi nila sa buong lugar, sa lugar na yon, na mabuti ang Diyos. Iba naman, Iba naman talaga yung mga marites na yan, yung dalawang bulag na yan Ibinabahagi nila ang kabutihan ng Diyos. Ayun naman pala. Tayo, pag may mga mabuting nangyayari sa atin, pinamahagi natin sa buong paligid. Magkakaroon kasi ng ganun magkakaroong spiritual pride. Yung mga bagay na bigay ng Panginoon at pinasabi-sabi mo sa mga kapitbahay, nagkakaroon ka ng pride. Mahirap yun. Ang gusto ng Panginoon, maging kalmado pa rin tayo kahit na maraming bagay na binigay niya sa atin. Kalmado lang. Magpasalamat sa Diyos. Tingnan mo ang nangyari kapag sinasabi nila na si Jesus ay naggamot. Yung mga Pariseo at ang yung mga hukbo o yung mga ano ba yun sa Tagalog, yung magtutukod sa balaod,
yung mga Pariseo. Hinahanap nila si Jesus at pagtangkang patihin, Mga kapatid, sa ating pagdinilay po, sana po maintindihan natin yung pagkabulag natin. At makakita tayo ng katotohanan kapag humingi tayo ng kagalingan sa atin pong buhay. Yung makakita tayo ng liwanag ng Panginoon sa atin pong nadadanan sa araw-araw. Sana po magdasal tayo palagi para makakita tayo ng liwanag. Gusto man natin ng makakita. Kaya subukan natin sundin ng Panginoon. Katulad lang 2 bulag, sumusunod sila ng bawat yatak ng buhay kasama si Jesus. At nang dumating na si Jesus sa bahay at pumasok, pinagsabihan ni Jesus silang dalawa, yung 2 bulag. Gusto niyo bang makakita? Naniniwala ba kayong makakakita kayo nang dahil sa akin, Sabi ni Jesus, Siyempre naman gusto nila. Kaya naman kapatid, gustuhin natin na makakita. At ang kapangyarihan ng Panginoon ay sumasa atin, nagdala ng liwanag. Yan po ang mensahe para sa iyo kapatid. Sana po ay nabusog kayo sa salita ng Diyos, sapagkat itong ating pamamaraan po ng pamamahagi ay sana po ay nakukunan niyo po ng atensyon. At pwede niyo rin basahin mismo sa inyo na yon, yung Biblia mo dyan na tinatago mo lang, hindi mo binasa. Ngayon basahin mo kapatid at magdinilay ka rin. As Matthew 9:27 hanggang 31. Maraming salamat po mga kapatid. God bless you all.